Noong December 8 ay ang dakilang kapistahan ng Immaculada Concepcion. Yun ay tawag natin ay araw ng pasasalamat sa Pilipinas. Itinuring natin araw ng pasasalamat sa Pilipinas. Parang ginaya natin yung mga Amerikano at European, meron silang tinatawag na Thanksgiving Day. Yun naman ay November. November naman yung kanilang Thanksgiving Day. Sa atin, kung ang Thanksgiving Day natin sa simbahan ay December 8. Noong December 9, sinimulan din natin yung nobinaryo sa karangalan ng mahal na Birhen ng Dilaog. Ito'y bahagi ng ating nobinaryo, kaya ginawa natin hapon yung misa natin sa mahal na Birhen ng Dilaog. Sino na sinyo nakaapat na araw na sa tabag ng nobinaryo? Nasa kamay, ang mabilang kuman lang, dadalawa, tatlo. Bumawi na lang kayo sa isang taon. Kaya nga bahagi yung sana po may intindihan natin na napakahalaga na mapalago natin yung ating debosyon sa mahal na Birhen ng Dilaog. No question yun, yung pagpupunta natin sa Manila. Kailang yung local devotion natin ay wala. Kaya bahagi yun. Ang devotion natin ay alin kapag pupunta tayo ng Intramuros. Pero yung devotion natin, yung local devotion natin ay kinakailangan natin palagtin. Kaya po yung ating prosesyon din sa loob ng siyam na araw na ito ay pinagpapasalamat namin, pero kinakailangan natin talaga na mas malalim pa at mas marami pa na pag-inibusyon sa mahal na Birhen ng Dilaog. Sabi nga ay bahagi, iisa si Maria pa rin yun. Ngayon ay kapistahan ng mahal na Birhen ng Guadalupe, si Maria pa rin ang iba't ibang pangalan lang. Nagpakita naman siya kay Diego. At itinuturing natin ngayon na ang mahal na Birhen ng Guadalupe ay patron ng Pilipinas. Ang mahal na Birhen ng Guadalupe. Si Maria ay yung bilang Immaculada Concepcion ay pagpapasalamat sa Pilipinas. Yun yung ating pero ang patron ng Pilipinas ay ang mahal na Birhen ng Guadalupe. So bahagi rin sa patuloy nating pagkapalalim ng ating debosyon sa mahal na Birhen Maria. Kaya kumisan ay sabi nga nung sa iyo, hinahanap ang mahal na Birhen. Hinahanap doon sa Intramuros. Kaya anong sabi mo isa, andito lang yung mahal na Birhen. Para maintindihan ninyo, kasi yung iniimbitahan ngayon doon sa Intramuros ay canonically erected. Mayroon na canonically crowned. Canonically crowned. Sa crowning ng mahal na Birhen, may dalawa. Mayroong diocesan crown at saka yung canonically crown. Yung diocesan crown ay yung ipinahayag ng obispo. Yung canonically crown ay pahayag yun ng discussed on the doctrines of faith
galing sa Roma. Ano? Sabi naman ng iba, Father, ang mahal na beren ng Dilaong ay Episcopal Crown. Sabi ko nga, bakit nasaan? Kasi doon sa libro, ano? Yung yearbook na sinabi ng pari, ano? Nasaan yung prueba natin kasi wala tayong proof. Sinabi lang doon, sabi ko nga walang malamang picture, ano? At isang sana, may picture man lang sana, ano? Na at may dokumento, no? Kasi yung crowning, documented yan, dapat yan nakabahagi. Kaya nga, lately ngayon sa Facebook, nakikita ninyo, yung Guadalupe, ipinahayag nila na yun pala yung kanoning kalikwaran na, no? Noong 1937 pa. Kaya naman, gawa na medyo hindi pa maayos yung 1927 ay na yung dokumento ay 1927 pero yung talagang crowning nangyari ng 1947 may dokumento, no? So yung mahal na beren ng Guadalupe sa pagsangahan hindi lang pala crown as Episcopal, canonically crown, no? Sa atin, sabi nga natin, gusto natin maparamala ng mahal na Birheng Maria. Gawa na rin, gusto lang natin isama doon sa intramuros. Ay maliho, ano? Maliho yung aming pagkilos. Kaya ako namin binibigyan ng parangal si Maria, bakit? Gawa lang may demoto. No? May demoto. Yun ang kulang sa atin. Mga demoto ng mahal na beren ng Dilaong. No? Katulad din ng mahal na beren ng Guadalupe. No? Ang mahal na beren ng Dilaong Puntis. No? So, ilan po yung image na kung saan ay nakikita na ang image na na buntis si Maria. Sa Ebanghelyo natin ngayon, makita natin na ay si Maria nagkadalang tao rin. No? Kasi sa oras na tinugol niya yung anghel, dinadala niya sa Jesus, ang tao at ang Diyos. No? So bahagi yun na kung saan huwag natin kalimutan. Kaya may Ebanghelyo na pagdalaw niya kay Elizabeth ay bakit si Juan Bautista ay tumalon sa galak. Kasi naramdaman niya na ito na. Nasa sinapupunan ni Maria ang tagapagligtas ng isang libutan na kausap ng kanyang nanay na si Elizabeth. So bahagi yun na kung saan ginawa ay makita ko natin at maging bahagi ng aming pag-ilos sa yung debosyon na ito na higit namin palaguin. At ano yung isang aspeto na huwag natin kalimutan ay yung paanyaya na sabi nga sa Ebanghelyo na katulad nawa ni Maria, maramdaman natin yung ipinahayag niya, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aming espiritu dahil sa Diyos na aming tagapagligtas. Bakit? Dala-dala niya si Jesus. Dala-dala niya si Jesus. Kaya nga sana sa ating mas malalim na debosyon at sana maging bahagi yun na makita ko natin. Kaya nga ako'y nagtataka kasi bakit nagkaroon tayo ng debosyon sa intramuros? Pero yung local and organic devotion natin kay
kay Mahal na Birhen Maria ng Dilaog? Wala. No? Wala. Ay pagkakataon. Pero siguro ipinaalala sa atin, kasi isa ito sa epekto ng pandemya. Natigilo kasi yung pagpunta natin sa Intramuros gawa ng pandemya. No? At noong wala na yung pandemya, ni-require ng alin, yung lamang mga canonical crown ang dadalhin na lahat doon. No? Eh tayo, hindi tayo canonical crown. No? So bahagi yun. No? Sabi ko, madali kong mag-apply. No? Pero ipakita natin na alin, yung devotion natin. No? Kasi kapag in-apply natin, baka sabihin sa akin yan, ini-apply mo yun, wala ka namang devoto. No? Ay mapahiya lang tayo. No? Mapahiya lang tayo. Ay mas mahirap po yun. No? Kapag tayo ay nireject. No? Kasi alam naman natin yung mga pamantayan ng pagkilos. Kaya nga yung mga sinasabi ng iba na devoto ko ng Mahal na Birhen ng Dilaog, eh sana makita natin yung dito mismo. No? Hindi yung kapag nandun lang tayo sa Intramuros. No, kasi maraming issue. Kapag sinabi natin na yung devotion natin, kay Maria Ellen, gawa lamang nung pagpunta niya sa Intramuros. Kinakalang makita natin yung devotion niya, local. No? Kaya nga, bahagi ko sa pagpuposisyon ninyo, no? Ngayong siyam ng araw, at sana po makita rin natin yung first Saturday natin na devotion sa Mahal na Birhen na tayo ay nagpuposisyon. Ano? Sana makita natin, hindi lang pala si Elizabeth ang dinadalaw. Ano? Kaya kung kapag kayo nagpuposisyon, pinasamahan natin ang Mahal na Birhen Maria. Ka nagpuposisyon, sabihin nyo sa kanila, kahit na yung mga kapatid natin na galit kay Maria, ano sabihin nyo? Dinadalaw ka ni Maria. Ano? Katulad ng pagdalaw niya kay Elizabeth. Bakit? Kasi bakit niya dinalaw si Elizabeth? Gusto niyang tulungan si Elizabeth na nagdadalang tao. Ano? Sa gitna ng kanyang katandaan. Ano? Wala naman sa atin. Ewan ko lang kung mayroong nagdalang tao rito ng matanda na. Ano? Ewan ko lang kung mayroong nagdalang tao ng 50. Ano? So, sabi na natin, okay lang yan, magdalang tao pa. Ano? Bata pa. Ano? Pero magdalang tao ka na may edad ka na. Ang hirap noon. Ano? Dala-dala mo yung bigat ng sasyan mo. Ano? Sa loob ng siyam na buwan. Ano? Pagkatapos ay ng panahon na yun, hindi pa naman usong si Sayang, ano? Ay bahagi yun. Ano? So, kaya ganun si Maria. Ano? Gusto niyang bigyan ng tulong yung kanyang pinsan na si Elizabeth. Kasi alam niya na nasa gitna ng matinding pagsubok at sitwasyon yung kanyang pinsan na pinagkalooban ng Diyos ng grasya na magkaanak sa gitna ng kanyang katandaan. No? Kaya, bahagi nito yun. No? Kaya sana po sa devotion natin sa Mahal na Birhen Maria ay makita ko natin yung imahe na pagdalaw ni Maria na buntis sa kanyang pinsan na si Elizabeth na buntis din. Ano? Na nais na samahan. Bakit? Sabi ko nga natin, kasi yung ating pananampalataya ay hindi lang ang pananampalataya natin, huwag kang gagawa ng masama. Hindi lang mo yun, Father, wala naman ginawang masama, nakapasama. Hindi lang yun. Hindi lang masama, hindi tayo gumagawa ng masama. Ano ba yung pangalawa? Gumagawa ng mabuti. No? Kasi si Maria, hindi lang siya umiwas sa masama. Hindi lang siya pinagliing walang kasalanan.
gumawa siya ng mabuti. No? Dumalaw siya sa kanyang pinsan si Elizabeth na may matinding katatayuan at sitwasyon sa buhay. No? Minibigyan niya ng suporta, moral, physical. No? Pero mo yun, 3 buwan niyang pinaglungkuran si Elizabeth. No? Bahagi. At pangatlo, mas hindi yung pangatlo. No? Yung una ay huwag kang gagawa ng masama. Pangalawa ay gagawa ka ng mabuti. Yung pangatlo ay gagawin mo ito, pag-iwas sa masama at paggawa ng mabuti, gawa ng alin? Gawa ng pag-ibig. No? Gawa ni Jesus. No? Kasi hindi ba pwedeng pag-iwalayin natin sa Jesus at yung pag-ibig. No? Bahagi mo yun. Kasi bakit? Mapapagod tayo. Kapag iiwas ka ng masama, inig ka ng ilag sa paggawa ng masama, pero wala sa Jesus, mapapagod ka. Kaya po, yung iba ay umahantong sa pagkakasala. Bakit? Wala sa Jesus eh. No? Pinakailangan mo sa Jesus ay pag-ibig. Bahagi yun. Kaya, sana katulad ni Maria, makatugon tayo sa panawagan ng Diyos. Umiwas sa masama, gumawa ng mabuti, at puspos ng pag-ibig. Kasi yun ang ibig sabihin na sa salita ay ginaya niya, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagdadala ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas.